Kamusta po muli mga katambay? Nagbabalik pong muli ang inyong katambay, si Kamanong po, para po magkomento po sa inyo muli dito po sa Tambayang Makabayan, komento po na inyong lingkod. Ito po, komentuhan po natin mga katambay. Siyempre po, itong kukomentuhan natin si Birthday Boy. Nagdiriwang po ng kaarawan niya po ang Pangulong Marcos Jr. mga katambay. Pero sa kabila nun mga katambay, siyempre po, meron po siya ipinagmamalaki na ibibigay daw pong tulong sa ating mga kababayan, mga katambay. Aalamin po natin yan sa balita. At ganun din po, isama na rin po natin yung sinasabing very powerful po na kasama po ron sa sinasabi ni Vice President Sara Duterte na 2 tao lang daw po ang humahawak at ang sinasabing may control ng pera ng taxpayer sa Kamara, mga katambay. Si Speaker Romualdez. Ang mga trabaho po nila bilang lingkod bayan, pakinggan po natin, panoorin mga katambay. Unahin po natin ang Birthday Boy at ang kanyang mga pangako, mga katambay, na gagawin daw po ngayon dahil kaarawan niya. Pakinggan po natin ang ating Pangulo. Kaya po, sa araw na ito, sasagutin po natin ang lahat ng bayarin ng mga pasyente sa lahat ng pampublikong Level 3 hospital sa bansa. Sa pagdiriwang ng kanyang ika-67 kaarawan, nangako si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na babayaran ang hospital bills ng mga pasyente na nakakonfine at kasalukuyang ginagamot sa lahat ng Level 3 government hospital sa buong bansa ngayong araw. Ito ay sa pamamagitan ng handog ng Pangulo, Serbisyong Sapat para sa Lahat program. Sa ilalim ng programa, sabay-sabay na ibibigay ang iba't ibang tulong at serbisyo ng gobyerno sa 82 probinsya ng bansa. Upang makatugon sa utos ng Pangulo, 328 million pesos ang inilaan ng Department of Health para sa 22 tertiary hospitals na siyang ipantutustos sa medical expenses ng mga pasyente. May 8 kilalang Level 3 hospitals na nasa National Capital Region o NCR. May 6 sa ibang bahagi ng Luzon, 3 sa Visayas at 5 sa Mindanao. Ayon sa DOH, dadaan sa proseso ang mga benepisyaryo ng programa. Ang mga pasyente ay isa sa ilalim sa interview ng Medical Social Services o MSS ng ospital. At matapos ang pagsusuri, bibigyan siya ng medical assistance sa pamamagitan ng Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients Program ng DOH. Ang mga malilibreng serbisyo ay hospital bill, gamot, laboratory, dental services, implants, therapy, chemotherapy at dialysis. Samantala, hiling naman ni Pangulong Marcos para sa kanyang kaarawan ay ang mapaunlad ang sektor ng agrikultura at maging maayos ang buhay ng mga magsasaka. At lahat ng programa na ginagawa natin sa Department of Agriculture, lahat ng ginagawa natin sa pagtulong ng DBP, lahat ng mga financing institution, lahat po yung buong sistema ng agrikultura ay ang birthday wish ko, mabuo na natin para maganda ang takbo ng sektor ng agrikultura para gumanda ang buhay ng bawat magsasaka, ng kanilang pamilya at ng bawat Pilipino. Yan po mga tambay, ganda po ng birthday wish ng Pangulo. At syempre, yung pinagmamalaki niya po sa kanyang birthday, handog. Nakita niyo naman po, babayaran po ang medical bills, mga tambay. Saan po? Sa public hospital, mga tambay. Yung nasa category 3 daw po. Nasaan babayaran? Sa public hospital, mga tambay. You know? Sana, maganda sana ang dating kung babayaran mo yung mga nasa private hospital. Pero public libre na halos yun Libre na. Gastos ng taong bayan. Gastos ng taxpayer. Pinopondohan ng DOH, di ba? Department of Health. Di ba? May budget po yan galing sa taxpayer, Mr. President. At yung ibibigay nyo po na tulong na 300 plus million, galing din po sa taong bayan, sa taxpayer. Hindi mo lang po nyo sinama ang taxpayer na galing ito at itutulong ng sambayan ng Pilipino. Dahil sa kaarawan ko ngayon, ay tutulong ang sambayan ng Pilipino na dadagdagan ang gastusin sa public hospital ng ating mga kababayan na may karamdaman. Pero, pera pa rin.
Napakasarap talaga. Pagka naging presidente ka, lahat ng credit pwede mong kunin kahit hindi ang pera sa'yo galing sa taxpayer. Ito naman po, sundan po natin yung pinsan. Yung pinsan po mga katambay na napakarami pong pasobra na budget sa Kamara. Yung sinasabi nga pong 16 billion, pagka lumabas na ang GAA, nagiging 28 billion na mga tambay. At yung 16.5, nagiging 28 billion na mga tambay. Ganun po katindi ang ating Kamara, ang Kongreso. Sa pangunguna po nitong panunuorin natin, pakikinggan natin di umano mga katambay. Kasabay ng pagdiriwang ng karawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., idilusad din ang bagong bayaning magsasaka o BBM Rice sa Cabanatuan City ngayong araw. Kumpara sa ordinaryong bigas, mabibili lang ang BBM Rice sa 29 pesos kada kilo. Si Bella Lesmora sa sentro ng balita live. Aljo, naging matagumpay ang paglunsad ng bagong bayaning magsasaka o BBM Rice dito sa Cabanatuan City sa Nueva Ecija. Tuwang-tuwa naman yung ating mga kababayan na nakinabang dito. Pasado alas 11 ng umaga kanina nang umarangkada ang grand launching ng bagong bayaning magsasaka o BBM Rice dito sa Cabanatuan City na inisyatibo ng National Irrigation Administration. Kumpara sa ordinaryong bigas, ang BBM Rice, 29 pesos lamang kada kilo na bunga ng Rice Contracting Farming Program ng EPNIA. Tuwang-tuwa naman dito ang ating mga kababayan. Bukod sa BBM Rice, may kadiwa ng Pangulo rin dito kung saan hatid naman ang iba't ibang lokal na produkto ng probinsya. Kanina nagsilbing panauhing pandangal sa programa si House Speaker Martin Romualdez kasama sina Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales Jr. at Appropriations Committee Chair Elizalde Co. Sabi ni Romualdez, bahagi ang BBM Rice sa mga proyekto ng administrasyon na naglalayong mapagaan pa ang buhay ng mga Pilipino. Pagdating sa merkado, makakaasaan niya ang publiko na mas bababa na rin ang presyo ng mga bigas. Bilang bahagi naman ng kaarawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pinakyaw ng liderato ng Kamara ang mga paninda rito bilang regalo rin sa mga kababayan natin. Ang ina nating nakapanayam, nagpaabot din ng birthday greetings para sa Presidente. Ay, nako. Gamit na gamit po ang pera ng taxpayer, mga tambay. Ang pera ng taxpayer, gamit na gamit. At talagang ang credit kay BBM Rice, mga tambay. Talaga yung tunog no? BBM Rice. Ba't di naman pwedeng bigas ng bayan, mga tambay? Pabigas ng bayan. Pabigas ng taxpayer ng bayan. Bakit kailangan BBM Rice pa, mga tambay? Di ba? At bakit po ang speaker ang kailangan po laging nakikita po sa proyekto po ng executive? Bakit kaya? Tanong ni Kamanong. Nakita po natin ang trabaho, pati po ang kaarawan ng Pangulo. Ano sa tingin nyo, mga tambay? Yung programa. Yung programa po. Napakaganda ng programa. Di po ba? Gamit na gamit po ang programa. Gamit na gamit po ang taxpayer. At talagang gamit na gamit po ang sinasabing ayuda. Napakalalaking pondo na ayuda. Di ba? Lalo ang Pangulo, nakita natin. Nakita natin ipinagmalaki ng Pangulo. Kaarawan niya di ba? Kaarawan niya. Kaya nakita po natin yung binigay niyang tulong sa mga Pilipino, mga tambay, dahil kaarawan niya. Pinangako niya at talagang sinasabing tutulungan niya ang lahat ng government hospital, yung sinasabing gastusin, bill, sinabi kung gaano karami sa mga provincial at sa NCR, mga katambay, lahat daw po ay makakatanggap ng wala nang babayaran, mga katambay, ang mga ito. Government hospital. May pondo ng taxpayer. DOH, mga katambay, ang umahawak. Department of Health. Nagtataka lang po si Kamanong. Wala po bang pwedeng ipagmalaki ang ating Pangulo? Di ba ba? Ito, public hospital. Kayang-kaya nang gawin ito ng ginagawa na at kayang gawin. At matagal nang ginagawa ng Department of Health. Ang pagtulong, halos wala ka nang babayaran sa publiko, pampublikong hospital, di ba? Dahil may pondo yan Di ba ba?
Nakakalungkot lang po mga katambay. Yung pera ng bayan, gamit na gamit po nila. Talagang puro ayuda. Lalo yung pinsan. Nakita nyo pa yung pinsan. Talagang nililibot po ang buong Pilipinas din ng pinsan. Ang speaker na naharap po sa malaking issue. Nakita nyo naman po, dala-dala. Bilyon-bilyon po yan. Yung programa. Talagang 2 taon na po yan na gamit po ang pera ng taxpayer. Yung sinasabi po nilang kadiwa, yung BBM rice, mga katambay. Ang tanong, naikinabang po ba dito ang lahat ng Pilipino? Ang lahat ng taxpayer, naikinabang po ba rito sa sinasabing mababa, libre? Dinadala mo sa mga sinasabing bibigyan mo sa mga lugar na gusto mong puntahan, mga probinsya. Lahat po ba tayo naikinabang dito sa programa nila? Tatanong lang po si Kamanong. Sa tingin po ba ninyo, mga katambay, mga kababayan, magandang programa po ba ito? Para po sa lahat ng Pilipino. Mahigit 100 milyon na po tayo sa Pilipinas. Kapag-ipakinabang po ito doon sa napupuntahan po nila. Paano naman po yung hindi napupuntahan? At hindi po nabibigyan. Dahil hindi naman po lahat pwedeng bigyan ito eh. Limitado lang. Di ba? Ang sinasabi ni Kamanong, ang komento ni Kamanong, ang solusyonan nyo, yung pangkalahatan po. Yung pati ang taxpayer, mararamdaman nila yung pagbabago, yung paglilingkod ng tama. Hindi yung bibigyan lang natin ng ginhawa at makakaluag lang na ilang araw, pinakamatagal na 1 linggo. Pag naubos na po yung pinagmamalaki nyo na ginhawa at yung BBM rice na yan, lugmok pa rin eh. Hirap pa rin. Dahil yung programa natin, hindi natin natututukan. Yung programa ng kawalan ng trabaho na sana'y makapag-produce tayo ng trabaho sa ating mga kababayan. Sa mga Pilipino, wala eh. Ang pinoprograma natin, puro kadiwa. Ang Pangulo, ganun din. Ang si Birthday Boy, programa? Ganun din. Puro hangad niya na wala nang magugutom ng mga Pilipino. Hangad mo walang magugutom ng Pilipino. Karamihan walang trabaho. Di gutom din. Di ba? Gutom din. Hindi naman habang ikaw ay nanunungkol na 6 na taon, 6 na taon mong bibigyan ng BBM rice ang mga Pilipino at ng sinasabing libreng ayuda. Kakayanin ba ng bansa yan? At isa pa, napakalaking korupsyon yan. Komento ni Kamanong, isang damukal na korupsyon din po. Di umano ang ayuda. Dahil hindi po na-audit yan. Napakahirap i-audit ang ayuda. Di ba? At paano mo pagkakatiwalaan ng sangay ng Kamara? Dahil dyan pa lang pumuputok at umuugong ng napakalaking korupsyon sa sangay ng Senado at ng Kongreso, ng House of Representatives. Napakalaking korupsyon na yan. Ayon po sa Vice President, dyan nagsisimula ang pinakamalaking korupsyon sa ating bansa. May komento nga ni Kamanong, dapat nga po, yan ang unahing impeach Imbestigahan po for impeachment yan, 2 sangay na yan. Di ba? Komento na inyong lingkod. Kaya dito po, medyo natawa lang po si Kamanong dahil yung ipinagmalaki rin po ng ating Pangulo na tulong dahil sa kanyang kaarawan, doon po sa public hospital. Di ba mga tambay? Dagdagan na lang. May pondo na yan Ang hirap nga dyan sa DOH di ba? Kasama ng DOH ang PhilHealth. Yun nga po may PhilHealth pa tayo. Yung PhilHealth nga po nababawasan pa ng gobyerno ng bilyon-bilyon di ba? Yun lang malaking tulong na sana yan sa ating mga kababayan, pero kinukuhanan pa rin ng administrasyon ng Bagong Pilipinas ang PhilHealth, di ba? Pero ngayon, pinaganda lang na sabi ng Pangulo sa kanya nang galing, tutulungan ng kanyang administrasyon, pero hindi naman niya sariling pera yon, pera ng taxpayer yon, mga katambay. At yung tutulungan niya, may budget po yon. Yung sinasabi niya tutulungan na lahat ng nasa provincial hospital at yung sinasabi kategory, pwede naman natin ponduhan yun. At may pondo na tayo ron ng mga taxpayer. Maganda lang pakinggan. Maganda lang pakinggan dahil nga birthday,
Tapos tutulong, kawang gawa. Pero lahat ng kawang gawa galing naman sa taxpayer. Ang sana pinakamagandang pa-birthday niya sa mga Pilipino, yung sabihin niya na makakabili na tayo ng bigas doon sa pangako ko na 20 pesos na hindi lang sa kadiwa. Hindi na po ninyo mabibili ang mababang presyo sa kadiwa lang po mga katambay. Ngayon po, kaarawan ko, mabibili nyo na po yung pangarap at pangako ko na 20 pesos na kilo ng bigas. Kahit na imposible, napaka-imposible, o sabihin mo na lang 30 pesos, makakabili na po kayo ng 29 o 30 pesos sa buong Pilipinas. Hindi lang po sa kadiwa. Yun ang magandang pa-birthday mo sa mga Pilipino. Hindi yung ang pa-birthday mo sa mga Pilipino, babayaran na po ng Pangulong Marcos na pera ng taxpayer naman, yung ibabayad, pero yung babayaran mo, may pondo na. Nagpapanksyon na napakatagal ng panahon ng DOH at hawak po yan ng gobyerno at pinopondohan po yan ng taxpayer. Di ba? Kaya yung pa-birthday ng Pangulo sa mga Pilipino, walang dating. Walang dating. Di ba? Dahil government na po yan. Gobyerno na yan. At yan, yung pa-birthday niya, limitado lang. Hindi pa rin natutugunan yung problema ng kahirapan at lalo na yung kawalan ng trabaho. Yan ang magandang pa-birthday, Mr. President. 2 taon sa loob ng 2 taon. You know? Ang nagiging solusyon lang po natin, katulad ng pinsan nyo, napunta sa probinsya. Pero ang trabaho niya legislative. Legislative po ang trabaho ng speaker, pero nagpapaka-DSWD. Laging kasama po sa DSWD. Dapat po magpalit na po ng trabaho. Yung secretary po ng DSWD, yun po ang dalhin sa kamara. Dahil lagi naman po ang speaker ang nahandyan. Di mo ba? Sobra po. Bagay, nakakuha po ng history po ngayon. History po ng Pilipinas yan mga katambay. Yung speaker, nagpapaka-executive, nagpapaka-DSWD secretary, at syempre po, yung speaker pa. 3. Nakuha niya yung 3 sangay. History po yan. Kauna-unahan po sa ating bansa yan, kung hindi nagkakamali si Kamanong. Na puro pagwawaldas po ito. Komento ni Kamanong, puro pagwawaldas lang po ito, mga katambay. Dahil, malaking korupsyon po ito Komento ni Kamanong, yung mga ayuda. Sobrang ayuda. Di ba? Bilyon ng ayuda. Mga katambay, hindi naman po masamang magbigay na ayuda. Kaya lang, yung ginagawa mo ng halos taon-taon na at halos araw-araw na ayuda, hindi na po pagtulong yun. Tinuturuan na po natin ng katamaran yata ang mga Pilipino na nagiging timawa na, parang sobra naman ang nangyayari na para tayo nakaasa na lang, nakaasa. Dapat, ang gawin natin, kamukha nung ginagawa ng ibang bansa. Tulungan mo maging masipag at pakinabang ang mga Pilipino. Di ba? Tingnan nyo Singapore. Ang liit-liit, malaki pa Quezon City, pero progresibo sila sa mga programa, sa trabaho. Di ba? Napakayamang bansa, ang liit. Yung Taiwan na lang. Napakaliit ng Taiwan. Kalaban pa ang China, pero napakaunlad. Dahil na yung progresibo nila sa trabaho. Di ba? Bakit tayo hindi natin magawa? Ang laki ng bansa natin. At isang damuka lang pera natin na nawawaldas lang di umano. Di ba? Bakit hindi tayo makapag-produce ng mga trabaho? Di ba? Bakit kaya? Pag nakita mo yung mga pondo, nakakautang pa tayo, baon pa tayo sa utang. Ang programa lang natin ngayon, katulad ngayon, programa lang natin ngayon, kadiwa. Saka yung mga BBM rice. Kasama na yon, di ba? Saka yung ayuda. Yan ang matinding programa natin Kaya pala yung sinasabing build better more. Hindi pala yon. Ang totoo pala, ayuda, kadiwa pa more. Yung pala yon. Hindi pala totoo yung build better more. Kadiwa, ayuda, better more. Yung pala. Ngayon ko lang napagtanto, mga katambay, yung 2 taon, nabubusugin po
ang ating mga kababayan nasa laylayan. Pero yung mga nagtatax, yung po ang pinahihirapan, yung mga taxpayer, mga tambay. Di ba? Tayo ang mahihirapan dahil tayo yung nagtatax. Pero yung mga kapuspalad natin na sana'y tulungan para makapagtrabaho, makatulong sa bayan, dahil po pwede namang gamitin sila ng bayan, lalo kung magtatrabaho. Kung meron tayong programa, sana, sa mga probinsya, kaya namang gawin ng gobyerno sa dami ng nakukurap. Yung kinukurap nila, maraming programang trabaho yun eh. Kaya lang, hindi naman nila gagawin yun kasi kinurap nga eh. Kinurap, di umano. Di po ba? Kaya nakakalungkot po mga katambay. Ang ganito lang po ang dadanasin po. Sa kabila po na nagkakabaon-baon tayo sa utang ng 2 taon na, lumolobo ang utang natin na wala tayong nakitang programa. Hindi katulad ni dating Pangulong Duterte, nakakautang ang bansa, pero nakita mo yung build. Napakaraming build na natapos at napakinabangan ng mga Pilipino at napakaraming 6 na taon nakapagtrabaho at maraming trabaho na i-produce ang build ni dating Pangulong Duterte. Dito po, ano po ang magiging trabaho po sa 2 taon ng ayuda? At ang sinasabing kadiwa. Anong trabaho po maibibigay niyan? Ikumpara mo dun sa build ni dating Pangulong Duterte. Nagtatanong lang po inyong lingkod. Di ba? Ano po ang comparison niyan? Build na napakinabangan po ng mga Pilipino at maraming nakapagtrabaho ng mga Pilipino? O dito sa pinagmamalaki po ng bagong Pilipinas na ayuda, kadiwa, better more, na trabaho, mga katabay, na maibibigay? Nada. Dito, gumagastos tayo sa kadiwa, ayuda, better more, ng isang damukal, bilyong pera na nalulusaw lang, mga tambay. Kasi, excuse me po sa mga kumakain, dinudumi lang po ito eh. Itinatae. Di ba? Yung programa. Samantalang yung build ni dating Pangulong Duterte, kumikita, lalo yung mga karsada. Dahil nagbabayad ang mga Pilipino, yung mga taxpayer, nagtotol. At napakatagal na programa, napakatagal na pakinabang ng gobyerno. Di ba? May balik po. Dito po sa programa ng ayuda. Kadiwa. May balik po ba dito? May balik po ba? Di ba wala? Yung ayuda. Wala namang balik yan eh. Tapon na po yan. Tapon na po ang pera dyan. Di ba? Pero kung ibibigay natin yung trabaho, may balik. Nagpapangsyon ng gobyerno. Yung ekonomiya, dahil bumabalik. Dito wala eh. Ubos. Paano ba? Walang ekonomiya rito. Walang babalik na ekonomiya. Pagka ang programa lang natin eh, kadiwa. At ayuda, better more. Di ba? Kayo po ano masasabi niyo mga katambay? Na walang kalasa-lasa, di ba? Walang kalasa-lasa ang mga programa ng bagong Pilipinas. Walang kalasa-lasa. Lalo, walang kadating-dating sa mga taxpayer. Walang kadating-dating mga katambay. Walang dating sa taxpayer. Ang matutuwa lang dyan, yung mga sinasabing nabibigyan. Yung sinasabing nilang nasa laylayan. Pero sa mga taxpayer, walang kadating-dating ito, mga katambay. At yung pinagmamalaki nila na programa, wala po ito. Walang binatbat po ito sa mga taxpayer, mga tambay. At yung sinasabi po na ipinagmalaki rin ng ating Pangulo nung birthday niya at nang sinabing babayaran niya ang mga nasa ospital na nasa public hospital na, mga tambay, na napakalaki ng pinopondo po ng taxpayer sa DOH. At hiyang-hiya naman tayo sa Pangulo. Yung ibabayad din niya kung totoo naman na sana, pera man lang niya yun eh. Pera niya. Hindi eh. Pera pa rin ng taxpayer. Muli po si Katambay Manong po. Nagpapasalamat po mga katambay sa mga gusto po ng ating malit na channel, Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At sa mga nagla-like, share, and subscribe, maraming salamat din po mga katambay. Ingatan nawa po sa muli. Paalam. Bye-bye.